Samantala, muli pong binigyang diin ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng pagbibigay ng dagdag na sahod sa mga kawani ng gobyerno. Ayon po sa Pangulo, makakatulong ito upang mapabuti pa ang kalidad ng serbisyo publiko ng pamahalaan. May report si Elena Luna. Binigyang diin ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng isinusulong ng administrasyon na mas mataas na sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, nakapaloob sa panukalang Salary Standardization Law 4 ang maipantay ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno sa nasa pribadong sektor para pili sa serbisyo publiko. Kung hindi naman natin bibigyan ng sweldong karapat-dapat yung mahusay, baka maubusan siya ng pagmamahal sa taong bayan. At isipin naman niya ang sarili at ang kanyang pamilya. So makatwiran ho naman siguro pantayan natin hanggang kaya yung sweldong pwede makuha sa ibang lugar para naman mapanatili. Ayon sa Pangulo, layo ng panukala na maabot ang 70% ng sweldo sa pribadong sektor. Pagdilinaw ng Pangulo, magiging sabay-sabay ang pagtaas ng sweldo mula sa nasa pinakamababang baitang pataas. Meron pong Salary Standardization Law 3. Sinasabi po dito, equal pay for equal work. Ayon din po dito, kada 3 taon kailangan i-review kung naaayon pa ang compensation package sa gobyerno. Bagamat lamang po ang entry level ng gobyerno kaysa sa private sector, the minute na ma-promote ang isang kawani ng gobyerno at na-promote yung kanyang katumbas sa private sector, palaki ng palaki ang agwat ng kanilang sweldo. Ang hinahabol po nitong mukahing Salary Standardization Law 4 ay mailapit naman natin yung sweldo ng nasa gobyerno doon sa pribadong sektor. Maiabot man lang natin yung 70% ng sweldo ng private sector. Bakit po natin kailangan habulin? Siyempre para mahusay ang anumang organisasyon, kailangan tauhan ng mahusay na tao. Bahagi ito ng naging talumpati ni Pangulong Aquino sa National Transformation Assembly ng Tarlac First Baptist Church sa Tarlac City. Bumalik ang Pangulo sa Barangay San Vicente kung saan siya nag-umpisa bilang politiko at kinatawan ng Tarlac sa Kongreso. Ang Tarlac ay katabing lalawigan ng Nueva Ecija, hindi naapektuhan ng bagyong Lando. Inatasan natin tuloy ang buting kalihim Babe Singson na makipag-ugnayan sa lokal na gobyerno para maisaayos ang Pura Gimba Road sa lalong madaling panahon. At bukod po rito, may binubuo na rin tayong alternatibo mga karsada lalo na patungong Region 2. Ang rutang babagtasin nito mula may parte rin na manggagaling po ng Tarlac kay Nueva Ecija, Aurora at saka Quirino para hindi na dumaan doon sa Dalton Pass na batid naman po natin malaki ang posibilidad na mag-landslide. At meron na rin pong nakaplanong expressway na dudugtong sa SCTEX mula sa La Paz, Tarlac, dadaan ito sa Saragossa, sa Nueva Ecija, San Jose hanggang Cabanatuan. Nasa detailed engineering design na po ito ngayon at popondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Binigyang diin ng Pangulo na ang mga proyektong tinututukan ng gobyerno ay hindi sa dikta ng politika, kundi kung saan talaga may pangangailangan. Mga halimbawa rin ito ang Lulutan Bridge sa Isabela at Halaur River Multipurpose Project sa Iloilo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.